Sarap ng maaga, no? Parang ang bigat kasi nung, nung tagal mong naghihintay. Parang nakakabigat ba? Kaya pagtatayo ka, parang mabigat na, dahil matagal ka nang nakaupo. Pero nag-a-adjust pa lang tayo, mga kapatid. Sabi ko nga kami, pag aalis kami doon ng 10, ang pila, mga nasa labas na. Mas maaga po sila, 8. 8 po sila. Kaya tapos na sila. Pagpaalis kami, tapos na po sila. So, hindi po ako magpiprits ngayon. Tayo muna ako. Si Pastor Brian muna. Share ko lang po mga kapatid yung naranasan namin sa Manila ni Ate Violet yun. Na-invite kasi ako sa 16th anniversary ng Every Home. Ang Every Home po, parang siyang World Missionary Press. Yung World Missionary Press, nagpapadala sa atin ng mga babasahin. Meron silang malaking imprenta sa US. Babasahin tungkol sa kaligtasan. Iba-ibang lingwahe, Ilocano, Pampanga, Bicol, lahat nandyan po sa bookstore natin at libre natin ipinapamigay. Ako kasi naligtas ako sa babasahin 1987. Kaya mahilig akong bumili sa Christian bookstore, 15 centimos isa, ng mga babasahin. Pauwi ng Bataan sa mga Pulang Rabbit. Alam niyo yung Pulang Rabbit? Namimigay ako doon sa Pulang Rabbit ng mga babasahin. Ako naniniwala kaya binigay siguro ng Lord sa akin ang ministry ito ng bookstore at gospel tracts. Kasi noon pa man ay reader na talaga ako. At mapag-ipon ako ng libro. Alam ng inang ko yan, yung kartero. Palagi sa amin. Now, ang Every Home for Christ, parang ang ministry nila, dalhin si Kristo sa lahat ng bahay. Every Home for Christ. At sila po international. Si Pastora Emerlinda, kwento ko lang ang usapan namin, sa Guano, magdadala ako. 1:30 to 2, kasama ko sa Pastor Henry, sa parkingan ng Ayala Mall. Nagtampo ako kasi hindi niya na ako sinip. Naghihintay kami doon. Hindi niya na ako sinip. Nag-call na ako, hindi pa rin ito sumasagot. Ang daming nation Iba-ibang bansa ang dumarating. Kasi 60th anniversary nila. Inisip ko na lang busy siya. Tinaray ko yung asawa niya, sumagot yung asawa niya. Tapos sabi pa ng asawa niya, Pastor, wala po yung mga sasakyan ng mga pastor para sayang po ako. Minsan para lang po ng pick-up ko kung ano lang magkasya. Mga ilan po, mga 40, 50. Sayang naman po, baka dala namin Dinala pa namin mula dito, tapos tuwing pa namin. Sabi ko ganun, resist na kayo, Pastor. Sa loob po, kasi alam ko po kung isa babara, pati loob, kaya karagahan yan. Ay, may mga damit po ako doon, Pastor. Ganun pa. Ganun na usap namin. Dumating, kinarga namin. Now, doon sa event, 6 nagsimula, ayun, ang daming tao mga kapatid. Ang speaker namin, director siya sa Asia. Ganito sila ka-organize. Meron silang international director, meron sa Asia, meron sa Philippines. Sa Philippines, sa Pastora Emerlinda. Alam niyo po nung pinapasalamatan na yung kanilang partner, kasi ito pong Every Home for Christ na yan, tumatanggap din sa container. Nilalabas natin from Subic, binibigay namin sa kanila, libre sa buo, sagot ng mga Amerikano. Wala silang gastos. Nung ipakita na nila yung video nila, black and white pa, sa mga ubo-ubo sa mga sulok-sulok ng Pilipinas sila nakakarating, nakita ko mga trucks natin. The way to God, ang daan papungo sa Diyos. Kaya kinuha naman ng picture, i-report ko sa mga Amerikano, na talagang laki pala ng utang na loob dito sa World Missionary Press, na hawak ko ngayon. Kaya nung pinapasalamatan lahat ng volunteer nila, si Pastora Emerlinda, National Director. Pastora Emerlinda, pwede ka ba tumayo? Tumayo naman po. Sila po, sinabi, naglalabas ng containers, yung mga babasahin, nagagaling sa kanila, ganyan-ganyan na kapatid. Umugong yung palakpakan, iba-ibang nasyon, kinilabutan ako. Sabi ko Ate Bailey mo, wala yung tampo ko ka. Wala yung tampo ko ka. Ganun lang pala. Kasi siya super busy. Pag sundo sa airport, bukas po ako rin na maghahatid ng mga ng mga iba-ibang lahi. Papunta sa airport, ayun pala yung mga kapatid. Mga kapatid, huwag niyo mamaliit. Nalulungkot lang ako. May ministry tayong ganito. Kahit ang mga bataan, sa bataan pastors, nagsalita na ako sa mga bataan pastors.
Ang babasahin, huwag niyong mamaliitin yan. Di ba ang hirap mga labit para sila ng Word of God ngayon? Tumatakbo ang tao ayaw nila Pero kung babasahin libre, abot ko lang. Pag nagka-problema yung tao na yun, babalikan niya yung babasahin. Nasaan ba yung babasahin? At gusto niyang lumapit sa Diyos, magmingi ng tulong sa Diyos, maalala niya yung babasahin. Ayun. Mga kapatid. Kaya napaka-epektibo po. At ulitin ko, si Bishop Rick Rabara ng 34 ang church. Si Bishop ay nakakilala sa babasahin natin. Nakakilala siya sa babasahin natin. Matagal na daw yun. ROTC siya. Kasi ito pong babasahin natin, si Bishop pa po ang nito, may hawak. Kaya matagal na yung mga babasahin na yan. No? Nahuli kami ni Pastor Henry na naman. Wala kami nahuhuli sa Maynila. Emission naman, emission. Sabi niya, nakaka-stress sa Maynila. Sabi ni Pastor Henry, nahuli na naman kami. Sir, emission lang po ito. Alam niyo mga nag-i-emission sa Maynila, kahit ayaw umusok ng sasakyan mo, papausukin nila para bumagsak ka. Ganun sila, bibigayin talaga nila. Bumaba si Pastor Henry, Sir, mga pastor po kami. Okay, sige lang. Magdi-deliver lang kami ng babasahin. Ano pong babasahin yan? Daan patungo sa Diyos at daan patungo sa impyerno. Ano pong gusto nyo? Sige, ayos na sila. Pasuhan ko na sila. Sabi ko. Ganun lang po lang ako. Pastor Henry, si Juan yung dala namin, sabi, hindi nila naintindihan. Ganito palang technique, nakakalusot pala ang pastor. Basta may babasahin ka doon sa sabihin mo, pastor ka, nag-deliver ka lang ng babasahin, pinapalampas na. Kaya huwag kang mawawalan ngayon na mga babasahin natin. Maglagay ka na isang kahon dyan. Alam niyo si Bishop, pati sa toll gate, si Pastor Malabang, pati sa toll gate, nagbibigay yun. Ganun siya. At kung nabubuhay pa siya sa plaza, at ang unang mall noon, dyan sa plaza, yung center, nandun siya, tumatayo siya sa pintuan, si Pastor Malabang. Walang may gusto siya na rin. Siya na lang ganun may gusto. Dapat may araw tayong mga ganun mga kapatid. Gusto niyo ba? May araw tayo, doon na. Bakit hindi? Nag-aabot ka lang ng libre. Alam niyo yung mga nakatayo doon na saksi, may bayad yun. Di ba may bayad yun sa saksi? Hindi. Kapag di mo kaya yung may bayad, bibigyan ka ng libre. Sa atin, walang bayad talaga. Libre. Dahil patungo sa Diyos. Ganun lang tayo. Mga kapatid, balay nyo. Diba? Tapos yung drugs natin, tatakan natin ang Lord Jesus Fellowship, tapos cellphone number. Ganun. Pupunta na sila rito. Mga kapatid. Okay? Ready na po ba tayo sa Word of God? Salamat po sa maagang yung pagdating sa basta 10. Kanina, 10. Nahuli yung music team, sila yung hindi ready. So 10, basta 10, start tayo. Kaya tatlo yung nandyan, mga kapatid. First time na huli ni Kuya Dolpo. Dolpo, ha? Nahuli ka, pero first time, siya ang pinakamaaga palagi. Siya ang pinakamaaga palagi. Lagi ang maaga. Naisahan natin siya ngayon. Okay. Kapatid, ko rin ang Panginoon. Tawagin ko po si Pastor Brian para sa ating Word of God. Hello, praise God. Napakabuti ng Diyos. Amen. Hallelujah. At napakaganda ba ng araw nyo ngayong linggong ito? Hallelujah. Alam niyo po ako, pag-isip ko pa lang sa umaga kanina, napakasaya ko na. Iba yung kasayahan ng aking puso. Hindi dahil ako yung mag-message ngayon. Basta, pag-isip ko pa lang kagabi, pag-isip ko umaga, hinalikan ko na kagad yung asawa ko, sabi ko, ilamin yung mahal ko. Di ba? Sino ba yung mga tatay dyan, yung mga asawa natin dyan? Kailangan natin yun. Kailangan ng mga asawa natin yun. Baka hindi nyo na nagagawa yun. Ano po? No. Kailangan sabihan ninyo yung mga katabi nyo sa higaan na I love you, mahal ko. At doon, magugulat ka, magbabago yun talaga. May pagbabago sa buong maghapon. And then, syempre, mananalangin ka naman. At doon, kaaktibat na yun yung mga susunod na magagandang bagay sa atin sa buong araw. At ako po, yun po yung aking pinapractice every day. Kaya sabi ko sa kanya, pakinggan mo yung mensahe mo ngayong araw na ito. Sabi ko sa asawa ko,
at susubukan kong magawa ito sa tulong ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ang message natin ngayong umagang ito, it's all about the abundance of love. Okay? Yeah? The abundance of love. Abundance of love, napakasarap pakinggan na nag-uumapaw na pag-ibig. No. Pero sa kabila ng lahat ng ito, di ba, ang natin, love month tayo ngayon, February is our love month. Pero, nakakabalita pa rin tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya. But, sa kabila ng lahat ng yun, huwag mo nang tignan yun. Tignan mo na lang kung ano yung pag-ibig ng Diyos na nilagay niya sa iyo at doon magiging maganda yung buong maghapon mo. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong umaga. Okay, dito tayo. An abundance of love. Dito tayo. Si Google, may maganda siyang meaning din, si AI. Kahapon, natatawa ako, si AI, si Meta, nag-chat sa akin. Bakit? Kasi binuhay ko yung ano natin yung samahan ng mga kalalakihan natin. Quadrolton. Yung quadrolton, LJF quadrolton kalalakihan. Si Meta nagtanong sa akin, Sir, sa Tagalog niya na yung Chinat sabi niya, napakaganda naman po nito. Ano pong ibig sabihin nitong quadrolton? Inanong niya ako. Sabi niya ganyan. Ano ba yung term na ginamit siya? Napakaganda naman ng pagkakalikha ng pangalang ito. Sabi niya sa akin, ano po bang ibig sabihin nito? The word quadrolton, sabi ko sa kanyang ganyan, nag-iisip siya, hindi ko po talaga Kahit sa dictionary, si Meta, alam naman natin, nandun AI di ba? Sabi niya, kahit sa dictionary, wala pa akong maisip ng quadrolton. Ano po bang ibig sabihin nito? Sabi ko sa kanya, nakuha ko yan sa salitang kahon para sa mga kalalakihan. Na ang ibig sabihin ay yung lakas ng bawat kalalakihan ay nakapaloob sa ating loob, sa ating panloob. At sabi niya, wow! Sabi ni Meta, sumasagot siya. Sabi ko, wow, napakaganda po ng meaning na ibinigay niyo sa akin. I hope, sabi ni Meta, na makachat ko pa kayo patungkol dyan. Nagbigay na po ba kayo ng mga nicknames doon sa mga quadrolton nyo, sa mga kalalakihan? Sabi niya sa akin. Pero ganun pa man, sabi ko, ang ibig sabihin talaga ng quadrolton para sa akin, ginawa ko, sinend ko sa kanya, ito yung mga kalalakihan na kung saan nagmumula yung kanilang kalakasan sa kanilang kalooban. Amen? At napakasarap. At sa lahat po ng mga kalalakihan natin, sa mga katatayan natin dyan, yung mga hindi pa naka-add, i-add nyo na po doon sa atin. Para po sa ganon, ma-chat din po natin kayo. Makakamusta natin yung iba. So marami na rin po yung mga hindi pa natin nakikita from last year. Mga nagpahinga. At syempre, kailangan naman natin din silang i-reach din. Diba? Amen po? At bahala na yung si Ate Ana, si Ate Joy, tsaka si Ate Rose naman doon sa mga kababaihan natin. Okay? Sige po, dito tayo. Balik mo doon. An abundance of love, sabi ni Google, ang ibig sabihin niya is refers to an overflowing, plentiful, and exhaustively supply of affection, care, and generosity. Tingnan mo, napakaganda ng ibig sabihin ni Google. Na kung saan, sabi niya daw, na nag-uumapaw, dumadami, at hindi maubos-ubos na supply ng pagmamahal, pag-aaruga, at pag-aalaga. Iyan yung ibig sabihin ng abundance of love sa Kanya. At napakarami, pagkagtanong mo kay Google kung ano yung mga sagot, kay AI, sasagutin niya kung ano yung mga sagot sa mga sakit natin. O ano yung, may nagtanong pa nga doon, pakinggan ko, kung nandito si Jesus ngayon, ano yung magiging sagot? Okay? Ano yung magiging, tinatawag natin, magiging sagot niya? Bakit? Para mawala yung kaguluhan sa mundo. Pati yun. Magtanong ka kay AI noon, sasagutin niya. Okay? Kaya nga matatawa ka na lang. At naandun na rin yung mga sagot sa kanya. Pero iba pa rin na yung tayo.
Iba pa rin yung mga humanity, iba pa rin yung mga pastor, mga minister, na kung saan nakikita natin yung bawat emotion ng mga tao. Amen? Di ba po? Kesa doon sa kanya, may makukuha tayong mga ideas, knowledge, wisdom about doon, pero iba pa rin pag nakausap natin face to face kasi ramdam natin yung ating kausap. Amen po? Amen. Hallelujah. Sige, next. Abundance of love in Greek. Okay, alam na natin yan. Perisio. Agape. Okay, yan po yung ibig sabihin ng abundance of love in Greek. Ang ibig sabihin niya is super abundant of unconditional love. Napakaganda ng ibig sabihin. Na kung nag-overflow na walang, ano tawag doon? Sa Tagalog? Walang kondisyong pag-ibig. Yun po yung ibig sabihin ng abundance of love. Na sa Greek. Okay? Next na tayo. Punta tayo dito. Ayan, verse natin. Paborito natin lahat yan. John 3:16. Diyan, sumagana yung abundance ng Father para sa ating mga anak. Yan. Amen? So, for God so loved, for God, tinuwa ko siya sa Amplified Bible. Maganda yung ibig sabihin. Maganda yung mga dagdag niyang salita. For God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave His one and only begotten Son, that whoever believe and trust in Him as Savior shall not perish but have an eternal life. So napakaganda nung pagkakasaling ni Amplified para siyang kumpleto, Ricardo's na, dun sa John 3:16 na yun. Di ba? Ganun ipinapakita ng Ama yung kanyang pag-ibig sa atin. Na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Amen? Sige, next. Dito tayo. Matthew 5:44. Ito yung mga verse natin. Kinuha ko naman siya kay King James Bible. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Na. Next one. Sa kasaysayan ng Biblia, wala pang nagturo na mahalin natin ang ating kaaway. Pwede naman patawarin, pero yung mahalin, mag-usapan na yun, di ba? Parang ganun, di ba? Si Jesus lang. Dahil yung ibang nauna sa Kanya, ang turo, ibigin mo ang iyong ibigin mo ang iyong kaibigan at kabuhian mo ang iyong kaaway. Diba? An eye for an eye. A tooth for a tooth. Diba? Yun ang turo sa Old Testament, doon sa mga nauna sa Kanya. Pwede ka naman magpatawad ng iyong kaibigan, pero hindi katulad nung mahalin mo ang iyong kaaway. Okay? Dahil iyon ang nakikita niya sa Ama. Yun ang totoo. Yun ang nakikita ni Jesus. Kaya niya itinuro yung love your enemies kasi iyon yung nakita niya sa Ama. Iyon yung kasama niya ang Ama at iyon yung nakikita niyang ginagawa ng Ama. Kaya nga ipinadala siya sa atin para isalarawan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Amen? Sabi natin ulit. Dahil iyon ay nakikita niya sa Ama, dahil walang itinuturing na kaaway ang Diyos. Dahil mahal niya ang lahat ng Kaniyang nilikha. Naniniwala pa kayo doon, mga kapatid? Na walang itinuturing na kaaway ang Diyos. Eh, paano po yung mga tao na gumagawa ng masama? Paano po yung mga tao na sinisisi siya pag may mga nangyayaring mga hindi itinuturing ng Diyos na kaaway sila? Tinuturing natin ang Diyos na kaaway, pero ang Diyos kailanman hindi niya tinuring tayong kaaway. Amen? Iyon ang totoo. At iyon ang katotohanan na isinasalaysay ni Jesus sa atin. At never itong magbabago magpakailanman. Dahil tayo'y anak at walang magulang
na gustuing makita na naghihirap o nagdurusa yung kanyang anak. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Dito tayo. Magsimula tayo sa creation. Dito. Sa Genesis 1:1. Okay? Majority ng text translation, ito yung ibig sabihin, di ba? Majority, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Majority Standard Bible. The World English Bible, ganun din. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yan yung pasimula talaga. At lahat ng translation ng Bible, King James, New King James, ISV, New Living Translation, basta lahat, iyan yung meaning ng Genesis chapter 1, verse 1. Pero, merong ibang nag-translate. Parang mas maganda para sa akin. Ano? Next. In the beginning, when God created the universe. Okay. Good News Translation yan. Si Good News Translation, iyan yung meaning na ginawa na sa Genesis chapter 1, verse 1. International Standard Version, ganyan din. Dalawa lang sila. At lahat na ng version, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pero siya, sinama niya pati yung buong universe. Kasi nakapaloob na doon lahat. Pag nakapaloob na, naando na lahat. Naando na yung tinatawag nating galaxy. Ito na. Next. Ayan. Including the galaxies, stars, suns, solar system, planets, moons, comets, asteroid, and every heavenly bodies upon our space. Kasama na doon lahat. At lahat po ng yan may buhay. Lahat po yan buhay. Lahat po yan nag-i-evolve. Lahat yan pwede sa darating na panahon ay matirhan ng mga tao o mapuntahan ng mga tao. Yun po yung katotohanan. Ito, pakita natin yung ating solar system. Ito yung ating solar system, di ba? Sa ating solar system, meron tayo dyan 8 planets. Pero hindi kasama si Pluto. Dapat kasama si Pluto, pero sinabi nila, it is a dwarf planet. Okay? Dwarf planet siya. Pero hindi nila sinama. Oo. So, ayun yung araw, yung malaki. Nauna yung Venus, Earth, then Mars. Wala si asteroid belt. Ayun yung asteroid belt na tinatawag natin. Pero, alam nyo ba, hindi lang 9 planets ang meron tayo. Ngayon, sa pag-aaral nila, ito lang sa ating solar system, huwag na tayong lumayo sa ibang galaxy. Dito na lang sa solar system natin. Huwag na sa ibang solar system. Kasi dito pa lang tayo eh. Alam nyo ba, na meron pa palang isang planet dito sa ating solar system na sumabog na bago pa lang na-discover. Yun na yung Malona. Malona. Na kung saan naman, sabi ng mga astrologers natin, ng mga scientists natin, na tinamaan ng comet at doon sumabog. At naging, siya yung tinawag na asteroid belt ngayon. Okay? At doon, kung bibilangin mo lahat ng yan, yung sa solar system natin yan, merong 10 planeta. Di ba? Kasama na yung asteroid belt. Tapos, sun and moon. Meron tayong 12. Di ba? May 12. At sabi ng mga astrologer, doon kinuha yung ating mga calendar natin. Doon kinuha. Doon hango yung ating calendar system natin. Kung paano nagkaroon din February, March, April, May, June. Yun ang una. Bago siya naging Gregorian calendar na tinatawag natin. At naandun, sa loob nun, magugulat ka na lang na ito pala yung kanilang ginawang basihan yung ating solar system para mag-create ng tinatawag natin kalendaryo na sinusunod natin ng mga araw ngayon. Di ba? So, magugulat ka na sa kabila ng lahat ng yan, nakikita natin yan, ang Diyos, inilagay tayo doon sa earth. Inilagay tayo sa earth. Di ba? Na kung saan, yung earth, perfect na siya, pwede na siyang tahanan ng tao, pwede na siyang tahanan ng lahat ng buhay, at doon, tayo nilagay ng Diyos. Bakit? Hindi ba tayo lagay sa Mars? Bakit sa Earth tayo nilagay, di ba? Nilagay tayo sa Earth sapagkat naando na yung lahat ng pangako, nandito na lahat ng pangako ng Diyos para sa atin. Dito maranasan mo yung saya,
Dito maranasan mo yung lungkot, dito maranasan mo yung saganahan, dito maranasan mo yung lahat ng klase ng emosyon na gusto mong maranasan na dito na. Pero ang gusto ng Panginoon, ang pinakamaranasan mo lahat ay walang iba kundi yung pag-ibig niya. At yung pag-ibig niya na to, pag ito lumaki ng lumaki sa'yo, wow, wala ka nang hahanapin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan natin, basahin natin. And all this creation created by the one Creator that Jesus told us, this is the beloved Father. Ito. Kaya sometimes, kaya kami, minsan si Pastor Rene at ako, more on message ni Jesus yung aming ipinapangaral. Okay? More on message talaga ni Jesus. Upang sa ganon, dahil kasi siya yung perfect representation ng Ama eh. Sino pa ba ang magpapakilala ng totoo at tunay sa Diyos, Ama, kundi yung kanyang bugtong na anak? At sila, naalala natin, yung mga hari, si Haring David, pinapakilala niya rin ng Diyos, di ba? Di ba, sabi niya nga, kaya sa awit, kalimutan ko lang yung verse niya, tsaka yung chapter niya, na nilikha tayo ng Diyos para siya ay papurihan at sambahin. Pero may more than pa doon. More than pa doon, yung gusto ng Diyos na maranasan mo, maranasan ko. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos para purihin at sambahin natin siya. May mas malalim pa siyang dahilan. Amen? Dito tayo, basahin natin. The one who loved unconditionally and abundantly. Ganun magmahal ang ating Ama. Ganun magmahal ang ating Diyos. Wala na siyang hinihingi sa'yo. Ang gusto niya lang ibigay sa'yo. Amen? Yes. Gusto niyang magbigay sa'yo. Ayaw niya na bigyan mo siya dahil punong-puno na siya. Ang gusto niya lang ibigay sa'yo lahat ng mabubuti, magaganda at pag-ibig, pagmamahal niya para maranasan mo ito upang dumating sa pagkakataon, sabihin mo, gusto kong maging katulad, kagaya ng aking Ama sa loob ko. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Dito tayo. Revelation knowledge. Ito, revelation to. Tapos sinishare ko sa asawa ko. Anong Friday pala habang nagluluto siya, naghuhugas ako ng plato, naghihiwa ako ng mga paninda namin. Ayun, ang ginagawa ko. Sinare ko sa kanya to. Sabi ko, pakinggan mo to. At may pahapyaw na rin si Pastor Rene dito. Okay? In the beginning, before the creation of the whole universe, the beloved Father are so in love to Himself. Bago pa yun. Bago niya palikhain lahat. Mahal na mahal niya na yung kanyang sarili sa loob. Okay? That's why He wants to express it outside of Him. Kaya, ang gusto niya, ma-express ka to sa kanyang labas, panlabas. And He created the heaven and the earth and everything inside of it, including humanity. Ito yung kanyang dahilan kung bakit niya tayo nilikha. Hindi lang para purihin at sambahin siya, kundi para i-express din yung kanyang love at pagmamahal sa atin. Amen? At yun yung napakasarap na feeling. Okay? But before He created humanity, tingnan ito pero bago niya palikhain yung sangkatauhan, nakita niya na sa hinaharap that humanity will fail. Nakita niya na sa hinaharap na yung sangkatauhan mawawala ng kabuluhan. O tawag dito, mag-fail siya. Hindi siya makakapasa. Okay? But He foresee that they will hate. Yun yung nakikita natin ngayon. Rob, rape, kill each other, and even blame Him for all the chaos that happened to them. At nakita natin yung, sometimes pag may mga nangyayaring kaguluhan, digmaan, ang lagi natin sinisisi sino? Ang Diyos, marami. Yung mga hindi pa nabubuksan sa idea o understanding na napakabuti ng ating Diyos. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Pero tayo, we are so blessed dahil dito sa atin sa Lord Jesus Fellowship, we understand kung gaano tayo kamahal at gaano tayo iniibig ng Diyos 24/7. Amen? Hindi 7-11. Sabi nga ni Pastor. Okay? Yun ang totoo. Di
Di ba? And then, next, basahin natin ulit. That's why, ito yun. Dito, yung revelation na to, bago niya likain yung tao, talagang pumasok to sa puso ko, then, yung kilabot ba sa akin? Ganun na lang. Okay? That's why He perfected first Himself. Kasi nakita niya na-foresee niya na yung tao mag-fail. Kaya pinerfect niya muna yung kanyang sarili bago niya tayo likain. That's why He perfected first Himself, that His character, yung kanyang karakter, and love will overflow first. Will overflow first. Forgive us and never be moved before He created us. Ganun tayo. Ganun siya. Bago niya nilikha tayo. Siya muna mismo, inayos niya muna ng mabuti yung kanyang sarili, pinerfect niya muna ng mabuti yung kanyang sarili bago niya tayo nilikha. Dahil alam niya na mag-feel tayo. Alam niya na, i-blame natin siya sa mga pangit o di magandang sitwasyon ng buhay natin. Naalala ko nga yung chewing ko na mamatay yung lola ko, narami niya, bata pa ako noon, nagsabi niya, bakit pa ang inang ko, Diyos ko, napakadami namang masama dyan. Ganyan tayo Napakabait ng inang ko, bakit itong inang ko pa? Sabi ng chewing ko. Pero sa kabila ng lahat, hindi nagalit o itinuring tayong kaaway ng Diyos. Yun po yung totoo. Amen? At yun yung panghawakan natin, mga kapatid. At, dito na tayo, sa mga verse na tayo. Kaya kami nadala niya si Kristo upang ipaalam at ipabatid sa atin na tayo ay pinatawad niya na. At iniibig niya na walang anumang bagay tayong pwede pang gawin para mailayo niya ang kaniyang sarili sa atin. Yun ang totoo. Wala ka na magagawa, kapatid, para pa mailayo niya ng Diyos yung kanyang sarili sa iyo. Sabi ng Bible, blasphemy of God, o blasphemy of the Spirit, doon yung makakapaglayo sa atin. Well, kapatid, nagawa na lahat yan ni Kristo para sa iyo at para sa atin. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. New Living Translation, dito tayo. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Okay? Pinadala niya na si Kristo. Namatay siya para sa atin. Nung tayo ay makasalanan pa. Pero ang totoo, mga kapatid, tayo lang ang nagtuturing sa atin na makasalanan. Pero ang Ama, hindi kanya tinuring na iba. Hindi kanya tinuring na makasalanan. Hindi kanya tinuring na kaaway. Bagkus nakikita niya lang na darating yung isang araw, mamumulat ang iyong mata. Amen? Amen? Hallelujah. Next. King James. That ye may be the children of your Father which is in heaven. Matthew 5:45. For He maketh His sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Ito pinapakita ng Diyos yan. Di ba? Pinapasikat niya yung araw sa mabuti at masama. At nagpapaulan din siya ng pagpapala sa matuwid at hindi matuwid. Ganon ang ating Diyos. Ganon ang ating Ama. Never niya nang tinignan yung lahat ng mga maling ginagawa mo. Dahil nakita niya na yan, pasimula pa lang. At sa pasimula pa lang, inayos niya na. Pinerfect niya na yung kanyang sarili toward us. Para hindi na siya kailanman mamumove sa lahat ng gagawin natin. Amen? At pag nakita mo yun, kapatid, mawawala na sa lahat ng isipan mo yung pag may pangit na nangyari sa'yo, hindi mo na iisipin na ang Diyos ang may kagagawa. Pagkos makikita mo na ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Amen po? Palakpakan natin. Ulit ang Panginoon. So, malapit na tayo. Gaano kalaking pag-ibig ang meron ng isang tao na kaya niyang mamatay para sa iyong kaibigan? Okay, anong to Naririnig ko na to madalas, pero hindi ko alam kung sino yung nagsabi. Pero napakagandang quotes nito. Di ba? Bas, meron ka bang alam dyan kung sino nagsabi niyan?
Hindi ko alam kung sino nagsabi niyan, pero nakuha ko siya. Gaano daw kalaki ang pag-ibig ang meron ng isang tao na kaya niyang mamatay para sa iyong kaibigan. Di ba? Si Jesus. Si Jesus na ang kayang gumawa nito. Wala na. Sa kaibigan mo, handa kang mamatay para sa kaibigan mo. At si Jesus, namatay siya para sa lahat. Hindi yung pinaka. Na wala nang katulad. Pero ito, maganda rin to. Yung quotes na to. Na kaya mong matay para sa kaibigan mo. Para iligtas lamang siya. Amen po? Okay, next. Ito na tayo. Malapit na tayo. Luke 6:45. Berean Literal Bible. Tinuhanan natin. The good man, out of the good treasure of his heart, brings forth that which is good. Okay? And the evil out of the evil, bring forth that which is evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Kung ikaw daw, bilang tao, punong-puno ng kabutihan ang iyong puso, lalabas sa bibig mo, kundi kabutihan. Hindi mo ito mapipigilan. Hindi mo ito maitatago. Ganon din kung punong-puno na hinanakit, paghihinagpis, kasamaan yung puso mo, hindi mo ito maitatago. Lalabas at lalabas iyan sa bibig mo. Kaya nga, ipinakita ni Kristo para sa atin yung lahat ng pag-ibig, pagmamahal, para mapuno ka ng pag-ibig, para mapuno ka ng kabutihan, para mapuno ka ng pagpapatawa. Para sa ganon, ito yung lumabas sa iyong bibig. Amen? At napakasarap kung ang lalabas sa atin ay magagandang bagay. Pag nakita natin yung ating mga kapatid, bless you, I bless you kapatid. Pinagpala ka, pinagpapala kita, pinagpapala ka ng Panginoon. Di ba? So napakasarap na yung lumabas sa ating bibig. Kaysa naman ang pusong pizza. Pusong pizza, di ba? Di ba? Ganun ba? Di ba? Mas masarap lumabas sa bibig natin yung salita ng buhay. Dahil dito pa rin nagmumula yun, sabi ng Biblia, no? Buhay at kamatayan ay nagsisimula sa ating mga bibig, sa ating mga salita. Kaya magbigkas ka ng mga buhay at magagandang salita sa iyong anak, sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong katrabaho, sa iyong kapitbahay, sa mga nakakasalamuha mo, and then magkita mo, dadalo yan sa kanila, at dadalo yan, at mapupuno ka ito, mag-overflow ka. Amen po? Hallelujah. Palakpakan natin muli ng Panginoon. Ito, Jesus. Mga picture ni Jesus, nakita natin, di ba? Picture ni Jesus. Nakita natin yung baby tayo, karga-karga niya tayo. Tapos, yung mga naging bata na tayo, ayan, niyayakap niya pa rin tayo. Tapos, yung picture na yun, nung tayo nawala na, nawawala, inanak tayo, yung tupa. At tayo'y kanyang binuhat, niyakap ng maigpit. At nung tayo'y matanda na, nakita niyo yun, karga-karga niya pa rin tayo. At hindi nawala yung pagkakarga niya sa atin. Hindi nawala yung kanyang pagkakayakap na sa atin. Simula pa lang na sinilang ka sa mundong ito, hanggang sa pagtanda mo, yakap-yakap ka ng Panginoon. Amen po? Yakap-yakap ka ng Panginoon. Kaya walang anumang bagay na pwedeng magpawala ng pag-ibig ng Ama sa atin, kahit ano pa yan. At iyon po yung aking pinangahawakan hanggang sa ako po'y malagutan na ng hininga. Iyon ang aking panghahawakan. Napakabuti ng aking Diyos Ama. Amen po? Palakpakan natin ang tayo. Kaya na, kapit na tayo. Kaya na. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang ganda ng pagkakali nyo, naka-plug. Okay? Naka-plug in, di ba? Next one na. When you wake up in the morning, plug in yourself within you. Kasi, bakit ko sinabing within you? Dahil nasa iyo na ang Panginoon. Nasa iyo na ang buhay. Nasa iyo na ang lahat ng magagandang bagay. At hindi na to mawawala sa iyo. Kaya, isaksak mo na raw sa loob mo
yung gusto mong mangyari sa iyo sa buong maghapon, pakawalan mo ito sa iyong mga labi at magugulat ka, well, napakaganda. Bago ka matulog, kinagabihan, sasabihin mo na lang, napakaganda ng araw ko. Salamat sa Diyos. Sayin na lang natin. That I am overflowing of the love of the Father. I am full with the goodness of God. I am forgiven by the mercy of the Lord. And now I am free to speak and to share the kindness of the beloved to my wife, to my children, to my family, to my friends, to my neighbors. Ganun. Diba? Pag umpisa pa lang ang umaga, ganun na. Well, magagawa mo ito, kapatid. At napakasarap kapag ito sa buong maghapon mo, well, mawawala yung stress mo. Mawawala yung anxiety mo. Mawawala yung pagod mo. Di ba po? At doon, bakit? Pag wala lahat ng mga yon, siyempre, maganda yung iyong pakiramdam sa buong maghapon. Amen po? Sabi na tayo. Philippians 1:9, ito. Sulat ni Paul sa mga taga-Pilipos. Ito yung kanyang panalangin sa kanila. I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding on how God good in your life. Amen? Yan yung panalangin ni Paul. Nasabi niya, yan ang panalangin ko sa inyo. Na makita niyo pa at mag-umapaw pa na ang pag-ibig at maunawaan niyo kung gaano katindi at kalaki ang kabutihan, pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa iyo. Next. Gaano din sa ating mga pangunawa na patuloy, gayon din sa ating mga pangunawa na patuloy na sumagana at lumaki sa ating kamalayan ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Siyempre, hindi lang sa kanila, siyempre sa atin din. Di ba po? Na makita natin yun. Ganon din yung ating panalangin. Next. Yan. Sapagkat bago palikain ng Diyos ang tao, nandito tayo, yung conclusion ng ating simula. Nandito tayo? Sapagkat bago palikain ng Diyos ang tao, nakita niya na din sa kabila ng maraming sablay, sa kabila ng maraming failure ng tao, ito ay magigising at mamumulat sa kaniyang totoong pagkatao, kaya matiyaga niyang hinihintay ang kaniyang pagbabalik upang ipaalam na anak, mahal na mahal kita. Amen po? Palakpakan naman ako natin ang Panginoon. Nung nakita niya na nag-failure ang tao, pero at the end, nakita niya pa rin na lahat ay babalik sa Kanya. Amen po? Ayan yung muli. Nakita natin, the prodigal son. Matiyagang hinihintay ng Ama yung pagbabalik ng Kanyang anak. Amen po? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hindi po, tayo pong lahat ito ngayon. Hallelujah. At manalangin. Aming Ama, salamat po sa mensahe ngayon po. Umagang ito, salamat sa biyaya ng pagkain ng aming Espiritu, ng aming kaluluwa, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na ang kabutihan at pag-ibig mong ito ay patuloy pang sasagana at sasagana sa aming mga buhay. Kaya thank you, Panginoon, sa mensahe ito. Salamat po at patuloy na ikaw ang mapapurihan, maparangalan sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Kristo Jesus na tayo magsabi na Amen. 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 Hallelujah. Pakinggan nito. Alam niyo po ba, ang likhain ng Diyos, ang solar system natin, ang universe, ang dumadaloy lang dyan, love, joy, peace. Hindi nilikha ng Diyos yung